Ang bigyan ng 2 milyon. Pero bago yon, pakawalan mo muna siya. Ako na lang ang kapalit. Bakit ikaw? Anong mapapala ko sa'yo? Lahat sila dito, nakikinig sa akin. Kung di ka susunod, sisiguraduhin kung wala ka makukuha ni sentimo. Sige, magpalitan tayo. Pero ihagis mo muna sa akin yung baril mo. Taas kamay kang lumapit. Dahil kung hindi... Joyce! Joyce, halika, dahan-dahan lang. Ngayon na! Akin ang pera ko! Sige. Walang iya ka! Niloko mo ako! Ikaw! Ang lakas ng loob mong bastusin si President! President Finch? Si John Finch na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa New York? Imposible yon! Paano niya magugusto? Bakit naman hindi? Itong si Jade, ang manugang ng pamilya namin. Napakalapastangan mo! Nakuha mo pa talagang sabihin yan matapos ang lahat ng ginawa mo sa kanya? Alin nyo nga yan para tumahimik? Patawarin niyo ako, President Finch. Nagmamakaawa po ako sa inyo, boss. Hindi na ako uulit. Balian niyo siya ng mga braso at binti. Dalhin niyo siya sa presido dahil ipakukulong ko ang hayop na yan. Apo, sir! Maawa kayo! President Finch! Jade, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ng to. Jade! Dalhin niyo siya sa ospital! Bilisan niyo! Sa ospital tayo! Ano na kayang nangyayari? John, kumusta si Jade? Ayos lang ba siya? Napahamak ba siya? Na-check up na namin siya. Na-shock lang siya. Hindi seryoso. Mabuti naman. Siya nga pala, tanungin mo nga si Cherry kung bakit wala pa rin yung resulta ng DNA test. Nakapagpasya na po ako. Anak ko man o hindi ang dinadala niya. Pakakasalan ko po siya. Ang dami na niyang pinagdaanan. Napakaganda sana kung anak mo nga ang pinagdadalang tao niya. Pero kahit na, ituturing ko pa rin siyang parang sarili kong anak. Yung anak ko. Yung anak ko. Joyce! Ma, Joyce, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Tignan niyo po, ginamot ako ni President Finch. Ayos po ako. Ma, tama po ba na si President Finch ang ama ng pinagbubuntis niyo? John! Nandito ng resulta ng DNA test. Ikaw nga ang ama ng mga dinadala niya. Napakagandang balita! Sa wakas may tagapagmana na ang pamilya natin! Totoo ba ito? Magkakaanak na talaga ako? Cherry, sigurado ka bang tama talaga ang resulta ng DNA test na to, ha? Ma, huwag kayong mag-alala. Ako po mismo ang nagproseso sa buong pagsusuri. Tama lahat ng yun. Hindi lang yun. May isa pang magandang balita. Dahil ang laman ng tiyan niya ay 3 bata. Talaga ba? Ibig sabihin... Ibig sabihin, magkakaroon kayo ni Jade ng triplets. Salamat sa Diyos sa magandang balita. May mga tagapagmana na ang pamilya natin. Mula ngayon, handa na akong gawin ang anumang sakripisyo. Ano ba naman? Ano ba sinasabi niyo? Ayos lang ako. Excited lang talaga ako. Pero, hindi na rin bata si Jade. Galing pa rin siya sa matinding shock. Hindi pa siya stable. Pwede pa siyang malaglagan. Kung ganun, sabihan mo ang butler na kumuha ng pinakamahusay na nutritionist, confinement nanny at infant care specialist sa buong bansa para matutukan si Jade ng buong araw. Para naman mapanatag din ako. Makinig kayong dalawa. Tandaan niyo na si Jade ang pinakamahalaga sa pamilya natin ngayon. Hindi. Sige ganito. Ako na mismo ang pupunta sa kanya ngayon. Pupuntahan ko na ang manugang ko. Excited na talaga ako. Ano na pong gagawin niyo ngayon? Ang lalaking katulad ni Mr. Finch, siguradong meron ng matalinong asawa at mga anak. Sana lang hindi niya ako piliting ipalaglag tong bata dahil anak ko rin siya. Gising ka na pala. Kumusta ka? Salamat sa tulong mo. Jade, siya ang nanay ko. At siya naman ang kapatid ko, si Cherry. Magkakilala na kayo. Kumusta po kayo? Mahiga ka na lang muna. Alam na namin ang kalagayan mo. Ito, 888 million para sa'yo. Para to sa pagbubuntis mo. Tanggapin mo na. Ito. Hindi ko po ipapalaglag tong dinadala ko. Ipapalaglag? Awin niyo na, huwag niyong ipalaglag ang batang to. Wala po akong hinihinging kapalit. Kaya ko siyang palakihin mag-isa. Mr. Finch,
Hindi ko hahayaang maging pabigat ang batang to sa pamilya niyo. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Tama siya, Iha. Hindi na rin bata ang anak ko. Hanggang ngayon, wala pa talaga siyang asawa o kaya anak. Handa kang ituloy ang lahi namin. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Jade, kasalanan ng kapatid ko kaya napabayaan ka tuloy at nahirapan ka sa trabaho. Mula ngayon, hindi mo na kailangan mag-alala sa pera. Bukas na bukas, isasama kayong dalawa ni John sa villa para maalagaan kayo ng mabuti. Isasama ko si Jade. Pero si Joyce hindi. Ay, batang to, ano bang sinasabi mo? Ayos lang po, Madam Finch. Ayos lang sa akin kung isasama niyo si Mama. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Hindi ko iiwang mag-isa ang anak ko. Jade, hindi sa ganun. Ang ibig ko sabihin, kailangan agad magpagamot ni Joyce. Doon sa Gold Rake Facility sa Europa. Nasa kanila ang pinakamahusay na medical team para gamutin ang leukemia. Sa Gold Rank Facility, pumapalya sa paggamot ng leukemia. Pero masahe namin sa eroplano, kulang pa rin ang pambili ko. Jade, pag-aari ni John, ang Goldreich, pati na rin ang ospital na to. Joyce, magpasalamat ka kay Madam at kay President Finch. Huwag na, Iha. Ang anak mo ay apo ko na rin ngayon. Inaalagaan ko lang ang pamilya ko. Kaya huwag ka nang magpasalamat. Sige na, gabi na rin. Magpahinga ka na muna. Bukas ang umaga, may susundong eroplano kay Joyce para magpagamot siya agad. Anak, hindi ko kayang malayo sa'yo. Gaya ng sabi sa atin ni Mr. John, kapag nakapanganak ka na, magaling na ako. Uuwi ako agad, Ma, para makita ko po kayo. Naniniwala ako na darating din ang araw na yun. Sumakay ka na. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko siya ng private jet papuntang Europa. Stable ka na. Pwede natin siyang bisitahin kahit kailan mo gusto. John, maraming salamat. John, sakto, maganda ang araw ngayon. Pwede na kayong kumuha ng marriage certificate. Jade, ano sa tingin mo? Hindi ba masyadong mabilis?